cheese. Naglalaway ako sa cheese. Op, ano to? Naka-sale? Fromage. Ano to? Gouda. Smoke Gouda. May ganun pa. Special. Pag special mga dre, ano yan? Ibig sabihin naka-sale. Tikpan natin to. Para lang, op. Amag ba yun? Normal lang naman siya, di ba? Kailan pa siya 2024, November. Malapit na, kaya naka-special na. Pambihira na yan, oh. Huwag ganun. Huwag yung ganun. Iberico cheese. Talaga, may ganun din. Iberico cheese. Bagay, hindi naman naabot to ng sa akin, eh. Ng November, eh. Ay, ng November 24. Mauubos ko na siguro to, eh. Bago pa ako sakitan ng tiyan. Daming klase mga dre, daming klase ng keso. Ito mas mahal to. Ang ninipis, di ba? 150 grams. $9. Ito. Wala steak. Pwede na may amag mga dre, no? Amag, di ba? Cheese naman yun. Pwede naman sa cheese yun may amag. Magkano to? 7. Hindi yung Gouda. Gusto kong matikman na. November 27. Pwede pa. Maano pa, malayo pa. Meron din sila rito fresh na, anong tawag dito? Ito mga dre, baguette. Ba, kakaiba to. May may anong tawag dyan? Pasas ba yan? Parang sarap ng tinapay na walang pampaalsa. Andito na tayo sa good stop. Ang ating paboritong section. Dilis, oh. Kinilaw. Ay, hindi pala dilis yan, no. Kala ko dilis. Sana may sale. Sana may sale, sana may sale. Bossing! Bossing! Uber ka ulit? Hindi. Hindi na. Oo, kaka-uniforme pa ako. Paras ka niyan. 9 o'clock. Ay ka muna sa vlog. Nag-Uber ka pa rin? Ah, okay. Okay pa rin naman. Hindi na okay? Masyado na mababa? Tsaka naiinis ako sa ano nila yung cancellation. Yung customer nagka-cancel. Pagdating mo din nag-cancel. Oh? Kasi hindi babayaran ng Uber. Wala, stick na yan. Inano ko nga kagabi. Alam, Ang hirap naman ng ganun. Pumangit na, no? oo, tsaka ang baba magbigay. Sabi kasi, ang dami na rin kasi driver. Oo. Wala na, lugi na pag ganun. Sabi niya, cheese doon tayo. At inumin na raw. Wala ba para sa namimili? Andito na naman tayo sa bacon na sa bacon na masustansya mga dre, no? Wala yung binibili ko. Wala yung tag $10. Wala stick, oh. Minsan lang bibili, wala pa, oh. Mahal kasi ito, eh. Ito sana mga dre organic, no? Kaya lang, naman to, eh. 12, tas konti lang siya. Yung isang binibili ko, ito pala, ito. $11. Mas marami siya. 375 grams to. Ito 250 grams lang. Tsaka hindi masyadong maalat to mga dreno. Pagkatapos, ang pambato. Sana naka-sale. Sana naka-sale. Ano ba yung binili ko nung nakaraan? Yung mga dreno. Nakakalimutan ko pa may buto. Ito yung ganito. Manipis naman to. Wala na, hindi na naka-sale. Abono na tayo rito. Ang mahal na, di ba? Na lang, naka-sale. Ayun ang piliin natin. Wala. Ito lang, oh. Mga to, eh. Pwede ba to? Baka matigas to, eh, di ba? Baka makunat. Sakit naman ipin natin dyan.
Dapat pala pag nag-sale, kinakana ako na ano. Hindi ko kasi agad inano. Binili. Eto, may sale pa rito. Ano ba to? Ground beef medium. Eto, hindi naka-sale. Merong ano mga dreno, yung bata pang ano, yung calf pa lang. Inaano nila yun eh. Ang tawag dyan. Mura na pala to. Kunin ko na to. Ang madilim. Ang madilim, adjust natin, lumiwanag naman, yun, tama lang. Kuha na tayo nito. Medium ground, medium lean? Tama ba yung kinukuha ko? Lean ground, okay, 1, 2, 3, 4. Gawin na natin 5 para marami tayong ano. Tsaka na ako ganun tawag dyan, bibili ng beef kasi lagi nagsisale dito eh. Ang trick lang, syempre mo kailan magsisale. Gusto ko yung maraming pots kasi. Tiis gutom muna tayo. Tiis gutom, ayan na muna bibiling ko. Tsaka anong tawag dito, yung butter. Is ganda. Tsaka yung keso, pwede na yung mga dreno. Matanggal lang yung paglalaway ko. Akala ko nung nakaraan, akala ko nakamura ako dito. Kasi $5 lang siya, no. Yung binibili ko mga dreno, yung ano, yung ganito, makapal siya eh, di ba? Kaya mahal talaga yung grass fed. Ano nga to? Anong ano niya? Anong lahok niya? Cream, salt, milk. Iyon. Semi-salted. Ito na lang semi-salted para may lasa. $7.49 mga dreno. Ayos na yan. Dami pa tayo itlog eh. Avocado. Yun na lang, avocado. Madaming ano rito eh. Mga anong tawag yan mga dre? Yung organic na product. Kaya masarap ang malengke rito eh. Nung nag-u-Uber ako, madami akong ano rito. Madaming umuorder, nagpapa-grocery rito. Kasi nga marami silang ano, organic na produkto. Kung gusto mong murang avocado, 5 piraso. Kaya lang makakain mo to after mga 4 to 5 days. Ang tigas pa eh. Merong hinog 3 piraso. $5. Kaya magkano isa to? Magkano isa to? $2 isa. Pero mas malalaki lang to. Alright. Ano pa ba? Ano nga ba yung kukunin ko? Wala na, di ba? Tapos na. Kalimutan ko kung anong pambibilhin ko. Pati saging organic, di ba? $1.39 per pound. Pero okay na yan mga dre, no? Tama na yan. Mga 50. Mahigit 50 siguro yan. Yeah, debit please. How much? 55.94. Thank you. There you go. Ngayon, pwede tayong umuwi. Anong lulutuin? Malalaman. Tsaga-tsaga muna tayo sa giniling. Diet. Good morning mga dre. Linggo. Nagpalit pala ng oras. Nagulat ako kanina, no? Nagising ako ng mga 8:00 siguro. Pagkatapos nung tatayo na ako, kinuha ko yung cellphone ko. Pambihira ka ako.
Mag-alas 7 pa lang. Yung pala eh, nagpalit ng oras. Meron akong isang jacket dito mga dreno. Sabi ni Jocelyn, ano ko daw, i-donate ko daw sa Village Balur. Sabi ko, okay, pag dinonate ko ron, ibibenta pa nila. 'Di ba? So, ang gagawin ko, habang nagdadrive ako, pag may nakakita ako na nangangailangan, di aabot ko na lang. Kaysa, 'di ba, ibibenta pa ng ano to eh, ng Village Balur eh, o kaya ng ano, pag dinonate mga dreno, edi, pambihira. Pamigay ko na lang. Malamig ngayon mga dreno, -2. First minus degree. Ngayong ano, ngayong buwan na to. Malamig. Part-time mga dreno. Nako, mag-ano pa pala ako ng tubig ngayon, no? Pambihira, oh. Tama ba yun? Naglilinis ako ng grahe. So, ang gagawin nating ngayong araw ng linggo mga dreno ay punta mo tayo Walmart. Bili lang ako ng Gorilla Tape yung gagamitin ko sa carpet. Kasi maglalagay na ako ng carpet ngayon sa harapan ng pintuan. Preparation para sa winter. Pagkatapos punta ako sa hindi, unahin ko pala yung ano mga dreno, yung paglilinis ng garahe tsaka ng mga dahon doon. Lamig. Ano ba ngayon? Ba't dito 1? Hindi accurate dito sa sakyan yung ano, yung weather. Pero -2 eh. Kala ko hindi na nila babaguhin yung ano, yung oras mga dreno, kasi merong survey yan dito sa government ng Quebec kung pabor ka ba na nagbabago pa sila ng oras. Kasi nga maraming nagpoprotesta niyan dahil kumbaga nakaka-apekto rin daw sa kalusugan ng marami yan, at parang mas mataas ang bilang ng mga na-heart attack every time na nagpapalit ng oras mga dreno. Kaya may survey ang Quebec dyan hanggang December 1 yata eh. Pero tagal na nilang ginagawa yan hanggang ngayon. Hindi naman wala namang resultang nangyayari. Survey lang. Masabi na nagso-survey. Ganun naman eh, di ba? Kahapon bumili ako ng vacuum, no? Para sa ano? Para sa trabaho. Ngayon naman, bumili ako ng vacuum kasi nasira naman yung vacuum sa bahay. Sabay ko na sa pagbili ng ano, ng tape. Walmart. Wow. Daming chocolate mga dre. Oo, katapos lang pala kasi ng ano, ng trick or treats mga dreno, kaya asahanan nyo pagtapos ng trick or treats magsisale sila ng mga napakarami nilang chocolate. Ganun ang style nila. Meron pang ano, meron pang pyramid. Toblerone sa Pilipinas, nakaka-shock ang presyo. Ang liit eh, mga 800. Lastik na yan. Ang lakas naman ng ano nila, ng radyo nila rito. Bili tayo bili tayo ng vacuum tsaka ng Gorilla Tape. Dito okay din bumili ng ano rito eh, ng mga jacket. Hindi pala, kasi mahal dito. Nabili ko kahapon 50 lang eh. Ang kapal pa, ang laki nga lang. Pag nagtitipid ka talaga, minsan hindi mo makukuha yung gusto mo eh, di ba? Wala na yung size eh. Pero mas malaki yung medium ng Calvin Klein kaysa dun sa large nung nabili ko eh. Okay, anong vacuum dito? What? 159 na? Dati 69 lang yan eh. Eto mga dreo, ito. Wala stek. Ang laki naman ang itinaas. Kakalungkot naman yan. Yun, mga dre. Uy, you're too close. Hey, sabi ko you're too close. Pupusinahan ko dapat kayo eh. Patan dito ba kayo? Magbablog ako eh. Yo, kumusta ba?
Yan, kabayan Montreal, tsaka si Mrs. Ann. Iyan, no? Kumusta ba ang US nyo? Nag-enjoy ba? Nag-enjoy? Parang Divisoria, parang taon. Mga tao doon wala rin pakialam mo para sa atin. Parang ganun din eh, no? Oo, talagang may Iran, counterflow yung mga nakabike. May pedicab din para doon. Oo. Pedicab yung ibang yari. Oo, yung parang triangle. Yung sa likod at saka isa. Oo. Oo. Pwede sa Saan ba ang galaan nyo? wala. Galing kami. Ah, okay. Oo. Tapos magkakape muna. Kakatapos ko lang. Oo, mag-part-time ako. Ibablog ko lang tong etong basher ko. Hindi na kami nagbabasa eh. Sa TV na kami nanonood. Maganda pa pag ganun eh, no? Kaya nga, parang hindi ko na nakikita yung Oo. Maganda nga yung may baser. Sabi nga ni Lolo, ang bungang mapuno, hindi nang biyabat. Binabato, no? Oo. Kung wala kang bunga, Totoo. Oo. Shoutout mga Dreno. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta mga Dreno. Shoutout ko na kayo. Konti lang naman to mga Dreno sa huling comment natin. Kukunin ko sa huling video ko mga Dreno. Yung ating mga Angie Canlas. Sabi niya ganun. Sipag mo naman kuya. Gipit lang, gipit. Gipit lang kaya masipag, di ba? Yon, sabi ni Golden Baby, bro, bili ka ng bahay. Kaya bumili ng bahay. Kami bumili ng bahay sa Florida several years ago for 133,000. Ngayon ang value 300,000 plus na. At saka pay off na. Wala na akong monthly payment. Tol, investment yan pag may bahay. Totoo yan. Oo. Sana all, di ba? Sabi ni ZJ4JB Walastet. Oo. Catching up on your vlogs kuya, tagal na po ako din nakapanood. Iyon, sino po sila Ate Joy? Si Ate Joy ay anak ni Ate Jocelyn. Anak ni Jocelyn po yan. Definitely vlogs are very informative, entertaining as well. Enjoying watching the different seasons Canada has and the short but peaceful city driving. Vlogs are far from being stressful to watch. Keep it up, bro. Yun, sabi ni Ami C, no? Yan yung mga Dreno, yung nagsabi sa akin nakaka-stress yung vlog ko. Pinanood ko yung vlog ko eh. Saan siya na-stress dito? Sa toilet na umaapaw? O dun sa trabaho kong madami? Pasintabi sa mga kumakain ha. Bagay, kanya-kanyang yan, di ba? Kanya-kanyang opinion yan, di ba? Pag medyo stressful yung pinapanood nyo mga Dreno, move on kayo sa kabilang video, sa ibang video. Madami akong video eh. Kung stressful lahat, pasensya ka na, di ba? Baka hindi ako para sa iyo. Move on ka sa sa ibang tropa. Sabi naman ni GC YouTube, pre, yung camera mo pang vlog? Yun nga, S24 po yung ginagamit kong kahapon, Dre, no? Kasi meron akong camera ito. Saan ba yun? Hindi ko masyadong ginagamit kasi parang nababagalan ako sa downtime pag nagta-transfer ako ng files mga Dre, no? DJI. Bira ko to gamitin. Kasi nga ayoko nung magta-transfer ng files, mag-aantay ako. So pag cellphone yung ginamit ko, right after ko mag-video, pwede ko na agad i-edit, 'di ba? Mas mabilis. Tapos galing kami John Rice kanina sa Montreal, grabe lamig na. Oo nga, sabi ni Pat nila sa alas, no? Mas malamig ngayon. -2 kaninang umaga, mga Dre, no? Jonathan Soriano, Joy, gamit ka SIP Heavy Duty Citrus Degreaser Cleaner. Tanggal yung mga mekos-mekos na yan. Alam niyo ba kung anong mga nakatira doon? Di ba? Mekos-mekos talagang medyo mga Dre, no? Karaniwan sa tenant, hindi talaga nagmamalasakit din sa bahay talaga, no? Tapos sa Focus, I handle 150 units on my own as maintenance tech dito sa Amerika. Best job ever. Hahaha. Keep it up, brother.
Yun, focus ng okay yung kung hindi ka binabantayan ng boss mo. Pero kung yung boss mo nanonood sa'yo habang nagtatrabaho ka, 'di ba? Medyo ano yun, medyo hindi maganda. Hindi magandang senyalis yun. 'Di ba? Hanap ka ng boss na bago, pambihira, oh. Sabi ni John M, bakit naman ma-stress? Nakakalibang nga yung feeling mo na sa Pinas ka lang at may kausap kang Pinoy. Oo nga naman, 'di ba? Pambihira, oh. Hayaan mo siya may stress basta ikaw tuloy sa pagbablog. Oo nga. Sige, may stress ka lang. Bahala ka sa buhay mo. May stress ka, ako magkakapera, 'di ba? Si Inags kukuha ng brand new car sa mahal na Reyna niya. Yeah, oo nga eh. Baka si mahal na Reyna magbabayad nun. Sira na kasi yata yung sasakyan ni mahal na Reyna, kaya kailangan na talagang palitan. At kung kukuha ka rin talaga ng sasakyan, hindi maintindihan mo rin mga dreno yung standpoint ng ayaw sa second hand eh. Kasi nga hindi mo alam eh kung anong pinagdaanan ng second hand na sasakyan, mga dreno. Na-realize ko lang yan nung nakuha ko na to, mga dreno. Dati talaga sabi ko kung kukuha ako ng sasakyan, nung hindi pa ako nagkakasasakyan, sabi ko nung pag kumuha ko ng sasakyan, second hand lang. Sabi ko I will not waste my money buying a brand new car. So, eto na mga dreno, binigyan ako ng biyenan ko ng sasakyan na year 2001 na Camry. So, nasira yon. Nung nasira yon, naisip ko na ayoko ng second hand. Kung kukuha ko, gusto ko bago. At least, for 5 years, mga dreno, kung sakaling maganda yung sasakyan na makuha ko, for 5 years to 6 years, wala akong ibang gagastusin na papagawa sa kanya. Maliban dun sa oil change, tsaka yung palit gulong, yung ganun lang. Kaya sabi ko kukuha ko ng bago. Ang nangyari naman nung pumunta nga kami sa dealership, nalaman ko naman na mag-aantay ako ng 3 to 6 months. So napaisip ako, eto readily available, nandyan na. So eto yung kinuha ko, mga dreno. Nung nakuha ko na to, after a couple of days, doon na-realize ko kailan to huling nagpalit ng langis, kailan to nagpalit ng transmission oil, yung mga ganon. So ang ginawa ko, pina-flash ko yung mga oil, mga dreno, gumastos agad ako. Tapos hindi ko pa rin noon alam na hindi ko pala na hindi ko naisip na okay, kailangan ko pala ng gulong na bago. Kasi ang nakasalpak dati rito winter tire. So bumili ako ng gulong na $1,000. Dagdag gastos, 'di ba? Sabi ko dapat talaga bago yung kinuha ko. Sa akin lang naman 'yon, mga dreno, kasi nga it makes sense na okay, bumili ka ng, let's say, kahit gaano kababa yung mileage yan 50,000. Hindi mo alam di ba? Might as well na ikaw na yung magsimula sa sasakyan. So, yun nga, mga dreno, looking back sa panahon na yon, hanggang ngayon, kung tatanungin mo ako kung kukuha ka ba ng brand new, di ba? Samantalang dumaan ka na. Ilang taon na ako may sasakyan, mga dreno. So, hindi ko pa rin alam. Hindi, brand new, mga dreno, brand new. As much as possible, brand new. Yun lang naman yung sa akin, di ba? Sabi ni Lorna Dagohoy, hindi ka nakaka-stress, very helpful nga for me yung mga videos mo kasi natututo ako ng simple fix for household problems. Keep it up and more videos to come. Wow, sweet naman ni Lorna, di ba? Thank you, Lorna. Pambihira. Sana nga sana kahit paano. Okay, medyo pagdating sa fix, mga dreno, medyo gagalingan ko ng konti ay magpaliwanag para kahit yung mga babae pwede nilang gawin, di ba, sa bahay nila. Walaste ko. Nobs Capito. Yun. Shout out, bro. Dre, hindi ka mapapakinabangan. Yon, Danilo Velasquez. Yan, una ko. Ingat. Yon, thank you. Oy, shout out. Sis, shout out sa inyo. Ito, ang highlight natin, mga dreno. Ito, medyo matagal-tagal ko ng tropa to eh. Si Six Strings, mga dreno. Unang namayagpag yung comment niya sa akin nung nag-Uber pa lang ako. Yung naikwento ko na kung saan
bumili ako ng Bitcoin. Nag-invest ako sa mga dre, no, cryptocurrency. Bumili ako ng Bitcoin. Medyo natalo ako mga dre, no. Kumbaga, technically, hindi ka lugi. Okay mga dre, paper loss yung tinatawag na yon. During that time, parang hindi ko na-consider yung presyo ng Bitcoin. Bumili ako. Ano lang naman yung mga dre, I think worth $500 or $700. Nung binili ko yon is 75,000 yung presyo ng Bitcoin. Pagkabili ko, nag-fluctuate siya mga dre, no? Umabot siya to the point na 25,000 na lang isa. Okay? Nasa Pilipinas ako noon. Sabi ko, kaysa mawala pa to, might as well ibenta ko na. So, binenta ko mga dre, no? In short, nalugi ako ng $500. Okay? Ngayon, alam niyo ba kung magkano na yung Bitcoin? Nasa 90,000 na mga dre, no? 90,000 or more. I mean, walang ibang may kasalanan kundi ako, 'di ba? Kasi nga binenta ko agad eh. If I hold on to it long enough, di nag-profit ako. Doon siya nagalit na parang sinasabi niya, ba't daw ako nag-invest doon sa ganito, na sayang daw yung pera. I mean, investment, there's always a risk, 'di ba? Kahit saan ka magpunta. Alam mo yun, kahit anong gawin mo pag nag-invest ka, lagi kang may posibilidad na matalo eh. Diba? Tsaka who cares? Diba? I'm not even asking you for money. It's my own money. Diba? If I failed, then I'm the one who's going to suffer. Hindi naman ikaw, diba? Unless nabibigyan mo ako ng pera. I'm not even asking you, sabi ko nga, no? So, I mean, learn from my mistake. Kaya ako nagbablog mga dre, no? Kaya ako nagsasalita, kaya ako sinishare yung experience ko, at least, learn from my mistake, di ba? Kung napanood nyo na nagkamali ako sa isang bagay, at least kayo kung sakaling gagawin nyo yon, alam nyo na. Di ba? Yung ganun mga dre, no? Kaya ako laging nagsishare. Tapos ngayon kung sakaling maging matagumpay ako sa ginagawa ko, edi okay din yun, di ba? So at least somehow, baka maka-inspire ako ng ibang kababayan natin, di ba? Kung hindi man kayo ma-inspire sa diskarte ko sa buhay mga dre, no? Ma-inspire ko man lang kayo sa kasipagan ko. Diba? Sabi nga ni Ate Angie, diba? Ang sipag mo naman, kuya. Diba? Kasi nga, gipit. Ito sabi niya, mga deno, 6 strings. Pay the lowest possible rent. Get roommates para makatipid. Pero yung saving should go towards paying off debts and down payment kahit kondo lang. Hindi porke may extra each month, bili na agad brand new car. 7 years to pay. Tapos ng contract, kuha uli bagong kotse, 7 years uli. Renter for life, labas nyo nyan. Reklamo nyo is landlord. Hindi maayos na apartment. Then do something about it and stop wasting money on cars. Yung mga ganyang apartment are meant for newcomers or young families. Pero kung nandyan ka pa rin after 15 to 30 years, capable ka naman, no disabilities, then that's your own fault. Reklamo nyo is landlord, hindi maayos na apartment. That's the thing, no? Ano bang dapat kong sabihin sa'yo? 6 strings. Sana narinig ko yung salita mo habang sinasabi mo to, diba? Anyway, I mean, what do you know about the situation ng tao na gustong kumuha ng sasakyan? Diba? Tsaka, okay lang magreklamo ka kung landlord yung natirahan mo. Why? Kasi you're paying money. Diba? May nagsabi mga dre, no? Kailan ko lang nabasa na owning a house is not for everyone, 'di ba? Hindi porket yun yung palagay mo na dapat gawin, it doesn't mean na tama sa lahat. 'Di ba? Alam niyo yun, you will get there pag ready ka na eh. 'Di ba? So sa ngayon, as much as you can, live your life sa paraan na gusto mo, na masaya ka, na wala kang nilolokong tao, 'di ba? I mean, anong dapat mong ikagalit? 'Di ba? Okay, gusto ng tao ng sasakyan, so be it. She's the one or he's the one who's gonna pay for it. Siya yung magtatrabaho nun. Maaaring hindi naging maganda yung resulta ng desisyon niya, at least matututo siya, 'di ba? Sabi nga nila mga dreno, you will never lose, 'di ba? Kahit anong gawin mo. Either you learn a lesson or you succeed. 'Di ba? Pero hindi ka matatalo, hindi ka malulugi, 'di ba? Kasi laging yung aral, makukuha mo 'yun eh. 'Di ba? Kung hindi mo pa nakuha sa first time yung aral na dapat mong makuha, andyan yung second time. 'Di ba? Until you succeed, do it until you succeed.
Diba? That's the thing eh. Hindi mo pwedeng ipilit sa ibang tao kung ano yung tagumpay na nakuha mo, kung paano mo nakuha yon, kasi iba yung pinagdaanan mo, iba yung pinagdadaanan ng isang tao. 'Di ba? Kaya pambira. Kaya linggo kasi, no? Ayan, tinrigger mo na naman ako, di. Nag-share mo na naman tayo. Salamat sa sa input 6 string, no. Thank you. Capable ka naman, no, disabilities, then that's your own fault. Capable. Sa bagay, no. Nasa tao talaga, mga dre, no. Pero kahit anong mangyari, buntot nila, hila nila. Di ba? Hindi ka rin pwedeng magsabi na ba't ka kukuha ng sasakyan? Madami naman transportation system dito, di ba? Gumagana naman, maayos naman. The point is, you want to save time. Di ba? You want to do other things maliban dun sa pagkukommute lang. Di ba? Oo nga pala, by the way mga teno, bakit kukuha si Joy ng bagong sasakyan? Kasi po, yung sasakyan niya, nakakakuha niya lang is na-aksidente po sila na kung saan, yun nga, medyo malaki yung sira ng sasakyan. Pagkatapos, yun na, kinailangang totally wreck yung sasakyan mga dreno. Kaya, yun, nakakuha siya ng pera sa insurance para bayaran niya na yung sasakyan na nasira. Ngayon, nagkaroon pa siya ng extra pera para ipan-down sa kukunin niyang sasakyan ngayon. 'Di ba? And imagine galing siya sa second hand. Ngayon, bakit siya kukuha ng bago? Kasi nga, ang presyo ng second hand ay mas mahal pa sa bago. So, isa no-brainer na kumuha ka ng second hand. 'Di ba? Unless na ang gusto mong kuning second hand ay yung ang mileage is nasa 150,000 or 200,000. 'Di ba? Then, do it at your own risk. 'Di ba? Pero sa mga taong medyo ayaw ng financial burden na unexpected pagdating sa pagpapagawa ng sasakyan, and I think the safest bet is kumuha ka na lang ng bago na hulugan, 'di ba? Kaysa hindi mo alam kung kailan ka ititirik ng sasakyan mo. Kanya-kanyang dahilan mga dreno, kaya hindi pwedeng yung ginawa mo is applicable o ipayo mo sa iba eh. 'Di ba? It doesn't work like that, 'di ba? Ang haba eh, 'di ba? Anyways, extreme, maraming salamat, no. Pero ano lang, positive lang tayo, 'di ba? Love. Ewan ko, sa bagay, na-realize ko mga dreno na kung minsan kung di rin lang maganda yung sasabihin ko. For how many times nagta-type ako sa comment section, ma-realize ko na hindi maganda yung sasabihin ko, binubura ko na lang mga dreno. Because wala namang babago yung sasabihin ko eh, 'di ba? I mean, it holds no value para sa taong makakabasa, 'di ba? Lalo na kung hindi maganda. Okay to share your experience, pero to throw stone dun sa tao na parang nagkamali siya, I think that is so di ba? So hindi tama eh, 'di ba? Sige na nga, magtrabaho na, pambira. Inabot na ako ng 9:47. Dapat pala alas 11 na ngayon, no, dahil nag-adjust kami ng oras. Alas 10. Punta tayo sa part-time. Wait, we don't have to start the day yet.